Chapter 17. Biglang naging awkward ang sitwasyon at pati si Doc Gino ay natigilan at hindi alam kung paano sasagutin ang kaibigang doktor. Narinig ko na lang ang malakas na ubo ni Ace na nagpapapansin sa amin. Bigla itong lumapit sa akin at inakbayan ako. "Doc, how's my daughter?" Sambit ni Ace na diniin pa ang salitang daughter. Bigla naman na napuno ng pagtatanong ang mata ni Doc Lapus at napatingin pa kay Gino sabay kunot ng noo. Pero mukhang naunawaan na nito ang sitwasyon. Sa akin naman tumingin si Doc Lapus. Ms. Sebastian, Yordo, Mrs. Ibanez, Doc, biglang singit ni Ace. "She's my wife and we're married. Call her Mrs. Ibanez." Maautoridad na utos ni Ace, ramdam ko ang panggigil niya sa sitwasyon dahil napapahigpit ang pagkakaakbay niya sa balikat ko at mukhang di siya aware doon. Gusto ko tulay itong kurutin sa tagiliran ngayon. Mabuti na lang at hindi sumisingit ang mga anak ko ngayon sa usapan naming matatanda. "Mrs. Ibanez, pwede nang ma-discharge si Georgia." Sambit ni Doc Lapus. Nanatili na lang akong tahimik at nakinig sa doktor habang si Ace ay ayaw tanggalin ang pagkakaakbay sa akin. Maraming sinabi si Doc tungkol sa kung ano ang mga kailangan ng anak ko para mapabilis ang pag-recover ng injury nito. "Bumalik na lang kayo after 2 days para sa follow-up check-up at ako na ang magtatanggal ng benda sa ulo niya, Mrs. Ibanez." "Opo, Doc Lapus. Maraming salamat po." Mabilis na lumabas si Doc Lapus sa kwarto. Tumikim naman ako dahil naging tahimik ang lahat ngayon. Tumayo naman si Doc Gino at karga pa rin si Gavin. Mabuti at humiwalay na sa akin si Ace. "I need to go home, Venus. Dadalaw na lang ako sa mga inaanak ko kapag may pagkakataon." Nahihiya akong tumanggaw kay Gino. "Daddy Ninong." Biglang singit ni Gavin. "My Papa Ace will say sorry kasi bagbog kanya kanina." Natigilan naman si Gino at si Ace na malamig ang tingin sa isa't isa. "Sorry, pare." Nagulat ako sa sinabi ni Ace. Pero halatang labas sa ilong ang pagkakasabi nito ng sorry, at napipilitan lang. Nakasimangot pa ito at hindi kinaya ang makipag-eye contact kay Gino. "You're forgiven." Malamig na tugon naman ni Gino na agad nag-iwas ng tingin kay Ace. The feeling is mutual sa pagitan ng dalawang lalaki na napilitan lang dahil nasa harap ng mga bata. Yehey! Bati na si Daddy Ninong at Papa Ace. Tuwang-tuwa naman si Gavin. Samantalang si Georgia ay wala lang sa kanya. Mukhang Team Daddy Ninong pa rin siya. Pero pasasaan din at makukuha rin ni Ace ang loob ng yunakahihan niya. Nagpaalam na si Gino sa amin. Matapos ng ilang sandali ay lumabas rin si Ace para asikasuhin ang bilang namin sa ospital. Pati pala ang bills doon sa nadamay na pasyente kanina ay sinagot niya lahat at magbibigay pa raw siya ng additional na pera para sa gamot at perwisyo na dulot niya. Tuldok. Well, kasalanan niya naman kung bakit siya napapagastos ng husto. Pero sigurado naman akong barya lang sa kanya ang expenses na yun. Hindi naman na kami nagtagal at nabigyan na ng discharge paper si Georgia. Sabay-sabay kaming lumabas ng ospital at kasama na rin si Ate Amor. "Sa rest house ko tayo tutuloy, love." Sambit sa akin ni Ace habang buhat nito Sel Gavin. Si Georgia naman ay buhat ni Ate Amor. "Paano ang mga gamit, love?" "Yung apartment, panipi. Ipapaayos ko sa mga tauhan ko ang tungkol dun at ipapadala kaagad sa rest house natin ngayon din, tawagan mo na ang lesser para ipaalam. Aalis din tayo bukas para maipag-shopping ko ang mga anak natin." Mabuti na lang at wala na rin napasok si Ace sa opisina bukas. Masaya ako at magkakaroon kami ng bonding magpamilya. Pumasok na kami sa sasakyan. Katabi ko si Ace sa driver's seat habang ang mga bata at si Ate Amor ay nasa likuran. Nag-text ako sa lesser ng apartment para ipaalam na kukunin na namin ang mga gamit. Ipapa-terminate ko na rin ang lease contract kagaya ng sabi ni Ace at ipapa-asikaso sa mga tauhan niya. Si Ace naman ay may kinausap na mga tao para ibili ng tungkol sa paglilipat namin. Nagbiyahe na rin kami matapos ng ilang sandali. Narinig naman namin ang pagring ng cellphone ni Ate Amor na agad nitong sinagot. "Nay, pasensya na at naging busy ako. Maayos naman kami ng mga alaga ko. Huwag niyo na po akong puntahan dahil sa ibang lugar na po kami lilipat nila Ma'am Venus." Narinig kong sambit ni Ate Amor.
Matapos ng ilang usapan ni Ate Amor at ang nanay nitong si Aling Barbara ay binaba na ni Ate Amor ang tawag. Pwede mo naman na invite ang mother mo, Amor, para malaman niya kung saan ka na tumutuloy ngayon at hindi na siya mag-alala sa'yo. Biglang sabi naman ni Ace habang nagmamaneho. Talaga, sir, salamat po. Ako naman ay natitigilan sa pinapakitang kabutihan ni Ace sa yaya ng mga bata. Hindi ko kasi siya nakilala na ganito. Malamig siya makitungo sa kasambahay. Mahigit 1 oras din kami nagbiyahe dahil sa tindi ng traffic. Hanggang sa makarating kami sa rest house ni Ace. Biglang nagbalik pa sa alaala ko ang mga sweet moments namin sa lugar na yun. Pinasok na ni Ace ang sasakyan nito sa mansion nito. Gabi na pero maliwanag ang lugar at mukhang may tao doon. Bumaba na rin kami sa sasakyan lahat. Papa Ace, ito po ang house nyo. Tanong ni Gavin habang buhat ng ama niya. Kita ko sa mga mata ng kambal na na-amaze sila at taitira sa malaking bahay. Ganitong-ganito ang reaksyon ko dati nang napadpad sa mansion ng mga Ibanez. Ma'am Venus, welcome uli dito sa rest house. Bigla ay nagulat ako sa bumati sa akin nang may lumapit sa amin. Yung caretaker dito na nakalimutan ko na ang pangalan. Aling Elise, nakapagluto na po ba kayo? Sambit ni Ace. Opo, sir, maghahain na rin po ako. Siguro ay habang wala ako sa kwarto ni Georgia ay nakausap na ni Ace ang matanda para sa pagdating namin dito. Masaya po ako at nagkita tayo, Aling Elise. Singit ko. Pinakilala ko si Ate Amor sa kanya pati ang kambal. Aba, talaga naman at napakagagandang bata nila. Sambit ni Aling Elise. Ilang sandali ay umalis na ang caretaker para maghain na. Dinala naman kami ni Ace sa itaas para sa mga kwarto namin. Dito na lang ang magiging kwarto mo, Amor, at pati na rin ang mga bata. Pinaayos ko na agad ang loob niyan. Sambit ni Ace na nakangiti kay Ate Amor. I want to sleep with Mama. Bigla naman nasabi ni Georgia. Tiningnan ko si Ace at parang napangiwi ito sa disappointment. Baby ko, Mama and Papa will sleep together, no? I want to sleep with my mama. Pangungulit ng bata. Me too. Sambit naman ni Gavin. Nakita kong nalaglag na lang ang balikat ni Ace. Sa ngayon ay kailangan niyang pagbigyan ng mga bata. Okay, mga anak. Napabuntong hininga na lang si Ace. Pumasok na kami sa loob ng kwarto. Si Ate Amor naman ay tinuro ni Ace kung saan ang magiging kwarto at nasa katabing kwarto lang namin. Nagpahinga muna kami ng ilang sandal bago kami tinawag ni Aling Elise para kumain na. Masaya kaming nagsalo-salo lahat sa hapagkainan. Parang fiesta sa barangay ang handa sa mesa. Hindi obvious na sobrang nagdidiwang si Ace. Ilang putahe lang naman ang niluto ni Aling Elise at ang iba sa handa ay in-order pa sa mamahaling restaurant. Tinabihan ni Ace si Gavin at ito mismo ang nagsubo sa bata. Habang kumakain ay nagkukwento pa si Ace tungkol kay Daddy Ramon at sinasabi na ipapakila si Gav sa lolo nito. Parang hindi na nga nakakain ng maayos si Ace kakaintindi sa anak. Sobrang saya ko nang nakikita na mabilis nakuha ni Ace ang loob ni Gavin. Pero itong si Georgia ay hindi pa rin pinapansin ng daddy niya. Kahit anong pagiging sweet ni Ace kay Georgia ay wala pa rin na bisa. Ngayon pa lang ay nakikita ko na kung gaano magiging ama si Ace sa mga anak. Marami itong gustong bilhin sa mga bata. Sinasabihan nito si Gavin na magpapatayo raw siya ng playground dito. Tuwang-tuwa naman si Gavin at kahit papaano ay biglang napangiti si Georgia. Hanggang sa natapos na ang dinner namin. Si Ate Amor ay tumulong kay Aling Elise sa kusina para magligpit kahit todo pigil pa si Ace para hindi na ito mahirapan. Pero hindi naman nagpapigil si Ate Amor dahil hindi pa naman daw siya inaantok. Sa wakas ay dumating na rin ang mga gamit namin na dala ng mga tauhan na inutusan ni Ace. Ilang damit lang naman iyon. Binihisan ko agad ang mga bata habang ako ay naligo na rin ng mabilisan dahil naramdaman ko ang panlalagkit ng katawan. Ilang sandali ay kumatok si Ace sa kwarto namin at inaya kami na manood muna. Nagpunta muna kami sa entertainment room. Tuwang-tuwa na nanunood si Gavin at Georgia ng Cocomelon. Ang laki kasi ng TV ni Ace at sobra silang na-amaze. Mga baby, you need to sleep na, ha? Bukas na lang tayo manunood ulit. Sambit ko sa dalawa dahil ayoko silang matulog ng late. Si Ace naman ay obvious na hinihintay na makatulog ang mga anak namin at mukhang may berdeng tumatakbo sa isip nito dahil panay tingin sa bandang dibdib ko kahit balot naman leon at nakasuot ako ng bra.
Ilang sandali pa ay hinatid na kami ni Ace sa kwarto. Parang namamahay ang kambal na hindi ko maintindihan dahil hindi pa namumungay ang mga mata nila. Mga baby, are you sure you wanna sleep with your mama? Pwede naman na si Yaya Amor muna ang tatabi sa inyo, no? We want mama. Sambit naman ni Georgia kaya hindi na nakahirit sell Ace. Napabuntong hininga na lang si Ace at bigong lumabas ng kwarto matapos kaming bigyan ng goodnight kiss. Si Georgia lang ang ayaw magpahalik dito. Nagsimula na akong patulugin ang mga bata. Isang oras pa yata ang inabot bago sila tuluyan na makatulog. Nang makita kong mahimbing na ang mga bata ay nagpasya akong pupuntahan muna si Ace para makapag-goodnight ako ng maayos sa asawa ko. Hindi ko sure kung tulog na ito dahil medyo malalim na rin ang gabi at alam kong pagod na pagod ito ngayong araw dahil nakipagrambulan pa sa ospital, nag-alaga ng bata at nag-drive pa ng malayo. Dahil nakaramdam rin ako ng labis na uhaw ay naisipan kong bumaba muna at magpunta ng kusina para uminom. May ilaw sa hallway pero nang bumaba ako ay madilim na. Binuksan ko ang ilaw at nagliwanag naman sa paligid. Agad akong nagtungo sa kusina. Madilim na rin doon at tanging ilaw na mula sa binuksan kong ilaw ang nagbigay ng katiting na liwanag sa loob ng kusina. Alam ko naman kung saan ang switch ng ilaw. Akmang bubuksan ko ang switch ng ilang nang nagulat ako at biglang may humawak sa akin na galing kung saan at mabilis na tinakpan ang bibig ko. Nanlalaki ang mata ko habang pinilit na sumigaw pero ayaw pakawalan ng sinoman ang kamay nitong nasa bibig ko habang nakayakap mula sa likod ko kaya hindi na rin ako makagalaw. Mami, gusto ko po ikaw ang babuhat sa akin. Biglang parang may iyak na sabi ni Georgia nang nauna ko nang buhatin si Gavin. Palabas na kami ng kwarto dahil mamamasyal kaming pamilya sa mall para ipamili ni Ace ng mga gamit ang bata. Bihis na kaming lahat at balak na kumain na lang sa labas ng breakfast. Pagkatapos naman naming mamasyal at mag-shopping ay pupuntahan namin ang Lolo Ramon ng Kambal para magkita-kita na sila. Hindi pa pinapaalam ni Ace sa mga magulang niya ang tungkol sa Kambal kaya siguradong magugulat si Doña Tasha at Don Ramon na meron pala silang apo, matagal na. My baby, si Papa Ace na lang ang babuhat sa'yo, ha? Malambing na sabi ko kay Georgia at pagkatapos ay tumingin ako kay Ace na ang atensyon ay na kay Georgia. Yes, my baby love. Ayaw mo ba kay Papa Ace? Mas nilamangan ni Ace ang pagkakasabi kay Georgia at naka-ready na ang kamay para buhatin ang anak na babae. Pero si Georgia ay niyakap ako sa hita at sa akin gustong magpakarga. Wala na akong nagawa kung hindi ang ibigay si Gavin kay Ace at buhatin si Georgia. Hindi ko na rin alam kung matatawa ako kay Ace dahil sa frustration nito sa anak. Siguro dagdag pahirap na rin ito sa mga kasalanan niya dati sa akin at hindi naman siya masyadong nahirapan ng patawarin ko. Todo effort pa naman si Ace na tumulong pa sa akin sa pag-aasikaso sa mga bata. Expected niya na lalambot na si Georgia sa kanya pero wala pa rin na pagbabago sa bata simula kahapon. Kaninang paggising ko ay nakita ko si Ace na narito na sa loob ng kwarto at hinihintay akong magising. Tulog pa kami ni Georgia at si Gavin ang kausap nito. Nasa may sofa sila kanina at nakita kong may ipinapanood si Ace na cartoons kay Gavin. Late na ako nagising dahil na rin sa tindi ng pagod ko sa nagdaang gabi. Sobrang wild namin ni Ace at sumakit talaga ang katawan ko sa pinaggagawa namin. Pero sa lakas ng resistensya ni Ace ay nabuhat pa niya ako papunta dito sa kwarto ng mga bata dito ako matulog, para. Ayaw naman kasi ni Ace na magising ang mga bata na wala ako dito at baka lalo raw siyang mahirapan na amuhin ang mga anak. Sa ngayon daw ay magtitiis siya na palihim akong dadalhin sa kwarto niya kapag tulog na ang mga bata para tuloy ang loveng-loveng namin. Papa Ace, bibilhan niyo po ba kami ng toys? Parang si Daddy Ninong madami pong toys ang binibili sa amin. Tanong ni Gavin habang buhat ng papa niya. Nakita ko naman na bahagyang napangiwi sa pinipigilang ini si Ace. Bad trip na naman sa Daddy Ninong na salita. Of course. Bibilhan ko kayo ng mas maraming toys. Magpapagawa rin ako ng playground sa garden. Gusto niyo ba ng slides and swings? Yehey! Tuwang-tuwa naman si Gavin sa tinuran ng ama niya. Nakita ko pang hinalikan ni Gavin si Ace sa pisngi. Kulang na lang ay maglulandag si Ace sa tuwa dahil sa ginawa ng anak niya. Ako man ay sobrang natutuwa kapag masaya ang anak ko. I love you, Gavin. Gumanti naman ng halik si Ace sa bata at matapos ay tumingin kay Georgia.
My baby love, how about you? Gusto mo ba na bilhan kita ng malaking dollhouse? Napansin ko ang excitement ni Georgia sa sinabi ng ama. Muling tinanong pa ni Ace si Georgia kung gusto nito na bilhan niya ng dollhouse at tumango si Georgia. Ngayon ay mas malapad na ang ngiti ni Ace. Lihim akong natuwa dahil sa galing ni Ace na manguto ng mga bata. Sigurado akong mamaya ay rurupok na si Georgia kapag nandyan na ang mga toys. Ang sarap din talagang maging bata na bigyan lang ng laruan ay matutuwa na. Come on, let's go na. Aya ko dahil parang natulala na si Ace dahil sa wakas ay pinansin na siya ng anak niyang babae. Nauna na akong lumabas ng pinto at sumunod si Ace sa akin. Pagkababa namin sa may sala ay nakita pa namin si Ate Amor. Nang nagtama ang mata namin ay bigla itong namula at iniwas ang tingin sa akin. Good morning, Ma'am Venus, Sir Ace, sambit ni Ate Amor na sa ibang banda nakatingin. Parang gusto ko nang lumubog sa kinatatayuan ko dahil parang alam ko ang dahilan. Obvious na narinig nito ang mga ungol namin kagabi. Nakakahiya, kung bakit kasi nakalimot ako na tahimik na ang gabi at hindi naman soundproof ang mga kwarto. Tumikim si Ace. Amor, iiwan ka muna namin. Just feel at home. Kung may kailangan ka, don't hesitate to tell it to Aling Elise. Kung may mga kailangan kang bilhin just tell her at ipapahatid ka niya sa driver. Nang tiningnan ko si Ace ay matamis ang ngiti na binibigay nito kay Ate Amor. Ewan ko ba, never ko nakita tumingin si Ace ng ganun sa kahit kaninong babae bukod sa akin. Bigla ay may gumuhit na selos sa akin. Pero agad ko rin na inalis sa isip ko nang kinabig ni Ace ang biwang ko. Come on, love, sambit nito. Binaling ko na lang ang tingin kay Ate Amor at pilit nang umiti sa babae. Umalis na kami ni Ace at nagpunta sa parking. Agad kong ipinasok si Georgia sa may backseat. Sa lusog nila ay nakakangalay na silang buhatin kahit ilang minuto pa lang. Doon na lang ako sa backseat din na upo matapos ipasok ni Ace si Gavin. Ilang sandali lang ay umalis na kami sa rest house. Kagaya ng plano namin ay dumaan muna kami sa isang restaurant para mag-breakfast. Nakakatuwa si Ace dahil hands-on din siya sa mga anak niya. Siya pa ang naglalagay ng mga pagkain sa plato ng mga bata at pati na rin sa akin. Siya na rin ang nagsubo kay Gavin at halos hindi na yata siya nakakain sa pag-aasikaso sa amin. Na-realize ko na lang talaga na tama ang desisyon ko na hindi naging matigas ang puso ko na magpatawad. Kung galit pa rin ako ngayon kay Ace ay hindi magkakaroon ng buong pamilya ang mga anak ko. Kung wala lang talaga na nagtangka ng masama sa relasyon namin na paghiwalayin kami ay matagal na akong masaya at baka kapiling pa namin si Lola. Bigla ay napapaisip na naman ako sa nakaraan. Sigurado akong mapapalapit na naman ako sa pamilya ni Ace sa mga susunod na araw dahil malalaman na nila ang tungkol sa mga tagapagmana ng pamilya Ibanez. Siguro naman ay maididiin ko na si Grayson sa ginawa niya sa akin kapag nagkataon. Hindi pa ako pwedeng maging lubos na masaya hanggang hindi niya napagbabayaran ang pagse-set up niya sa akin. And this time, kailangan kong malaman na kung ano ang motibo ng taong nag-set up naman sa akin kay Ace kung bakit kami pinilit na ipakasal sa isa't isa. Dahil hanggat hindi nasasagot ang tanong na, yun tungkol sa nakaraan namin ay maaaring maging problema pa rin namin, yun sa future. Papa Ace, punta na po tayo sa mall. Biglang tanong ni Gavin. Tapos na kaming kumain at nagpababa lang ng kinain. Pero mukhang naiinip na agad si Gavin at gusto talagang mag-shopping na ng toys. Nakita ko naman nagpagngiti ni Ace sa anak niya. Yeah. Are you excited? Opol, malakas na sabi ni Gav dahilan para mapatingin pa sa amin ang ibang nasa table. Halos kanina pa nga kami pinagtitinginan habang kumakain. Lalo na ang mga kababaihan na talkam yata sa asawa ko. Simpleng porma lang naman ang suot ni Ace. Branded na polo shirt at jeans. Pero apo na apo ang gandang lalaki nito. Parang bum ata din ito ng ilang taon at hindi naalangan sa akin. Mabuti na lang at si Ace ay sa akin lang napapako ang tingin at sa mga anak namin. Hindi na kami nagtagal sa loob ng restaurant. Umalis kami matapos bayaran ang bill na parang pang dalawang pamilya sa dami ng order ni Ace na hindi naman namin naubos. Kabubukas lang din ng mall nang nakarating kami doon. Dumiretso muna kami sa kids apparel at binilhan ni Ace ang mga bata ng mga mamahalin na damit.
Halos lumuwa na ang mata ko sa bawat damputin ni Ace na damit na hindi basta-basta ang brand. Ni hindi niya tinitingnan ang presyo. Iba talaga kapag mayaman. Never akong nakabili ng ganong kamahal sa mga anak ko. Puro sponsor ni Gino kapag mahal ang gamit ng kambal. Pati mga damit ko ay hindi pinalagpas ni Ace. Binilhan niya ako ng mamahaling casual outfit at pati na rin mga sexy lingerie at bedtime blouse and shorts. Nasa mahigit 1 oras din ang labot namin bago matapos sa pamimili ng damit. Daang libo ang nagastos ni Ace sa damit pa lang. Ako na mismo ang samaway kay Ace dahil parang nakakalmot ito na bawal mapagod ng husto si Georgia. Sumunod kami sa toy store at doon ay tuwang-tuwa ang mga bata dahil sa dami ng mga choices. Kita ko rin kung gaano katuwa si Ace na masaya ang kambal. Kahit si Georgia ay parang biglang walang dinadamdam sa ulo nito. Parang gusto nang bihin ni Ace ang buong toy store. Mapasaya ang mga anak namin. Kung hindi ko pa sinabihan si Ace ay parang itong balak na lumabas kami ng mall. Sobrang dami ng pinamili namin at may tinawagan lang si Ace at biglang may tauhan na itong lumapit sa amin para sila na ang bahala na magdala sa rest house. Dahil naabutan na rin kami ng lunch ay nagmamadali na kaming nagbiyahe ni Ace papunta sa Ibanez Mansion. Dahil medyo late ang breakfast namin ay hindi pa naman kami gutom pero ayaw namin na maabutan ng gutom sa daan. Walang ka-traffic at mabilis namin na narating ang mansion. Nagpahanda naman na si Ace kay Nanay Aim at sinabing may isasama siyang bisita ngayon sa pag-uwi niya. Agad kaming sinalubong ni Nanay Aim sa tarangkahan ng mansion. Tig-isang buhat kami ni Ace kay Gav at Georgia. Venus. Sino sila? Gulat na tanong ng matanda na hindi malols ang tingin sa dalawang bata, anak po namin sila. Diretsyong sabi ko na mas ikinalaki pa ng mata ni Nanay Aim. Hindi na ito nakasalita pa. Yes, Nanay Aim. May anak kami ni Venus at ipapakilala namin siya kay Daddy. Nakangiting wika naman ni Ace. Ganun po ba, sir? Grabe, manang-mana sa you. Ang gwapo at ang gandang bata. Para kayong pinagbiyak na bunga, Sir Ace. Sobrang bagay talaga kayo ni Venus at ang ganda ng naging bunga. Bigla ay natauhan na ang matanda sa pagkabigla at kita na kung gaano siya kasaya para sa aming mag-asawa. First, kaso puro siya nga lang ang kamukha, nanay, biro ko. Don't worry, love, coming up na ang magiging kamukha mo. Tumingin naman sa akin si Ace sabay kindat. Pinandilatan ko na lang siya ng mata at biglang namula. Parang hindi naman sanay si Nanay Aim na makita ang makulat na side ni Ace. Kilala kasi nila itong strikto at masungit kaya siguro nagugulat pa sila. Bigla ay narinig naman namin ang ring ng cellphone ni Ace. Napilitan munang ibaba ni Ace si Gavin sa sofa at sinundan ko na lang siya para paupuin na rin ang dalawang bata na kaya tahimik lang ay na-amaze yata dito sa mansion ng lolo nila. Tamang-tama dahil nakakangalay talaga ang magbuhat. Ayokong palakarin si Georgia at baka magtatakbo at madisgrasya pa ang ulo na naman. At si Gavin naman ay ayaw bitawan ni Ace kanina pa. Napansin ko ang pagseryoso ni Ace nang tiningnan nito kung sino ang tumatawag. Ilang sandali ay sumenyas ito sa akin na sasagutin ang cellphone na tinanguan ko naman. Kinalabot din ako ni Nanay Aim at sinabi na may aasikasuhin siya at kailangan niya na iwan muna kami kaya sumagot ako na, okay lang po, sa matanda. Nang malkanggi bilang ang tingin sa asawa ko ay naroon na siya muli malapit sa may pinto ng mansion at nakikipag-usap na. Pero bigla akong kinabahan nang mapansin na nag-iba ang itsura no Ace habang may kausap sa cellphone. Parang may kaaway ito na bigla ay nagngangalit ang panga. Nabaling ang tingin ko sa kamao nito na kulang na lang ay manununtok na sa tindi ng pagkaim. Sinong kausap niya? Napapatanong ako sa isip ko. Nagtataka man ay hindi ko muna tinanong si Ace kung sino ang Samira ng araw niya matapos nitong makipag-usap at bumalik dito sa may sofa. Muli niyang kinarga si Gavin at ako naman ay binuhat na rin si Georgia. Seryoso na ang mukha ni Ace. Pero ramdam kong nagpipigil na ito ngayon para siguro hindi na ako magtanong pa, o mahalata ng mga bata na sira ang mood niya. Good afternoon po, Sir Ace. Bati sa amin ng isang kasambahay na biglang dumating bago kami umakyat ng hagdan. Tumingin pa ito sa mga anak namin at halatang nagagandahan siya sa mga bata. Is my daddy doing alright? Tanong ni Ace sa kasambahay na hindi man lang nagawang bumati pabalik. Opo, sir.
Maayos naman po ang kalagayan niya at nasa kwarto siya. Nakaramdam naman ako ng awa para sa father-in-law ko sa narinig. Sa totoo lang ay naikwento ni Ace na lagi na lang nagkukulong ang daddy niya sa kwarto kaya lalong nanghihina. Sana naman na ngayong malalaman niya na may apo siya ay maging masigla na siya. Sa ngayon ay kay Daddy Ramon lang kampante ang loob ko. Dahil nga sa huling pagkikita namin ni Doña Tasha ay pinakita niya ang disgusto sa akin. Let's go, love. Sambit ni Ace sa akin na pinona akong humakbang ng hagdan bago siya. Naging tahimik lang kami sa paglalakad at hindi na nagkibuan. Pinagbuksan pa kami ng nurse ng pinto matapos kumatok ni Ace. Kagaya ng nakaraan ay nakapikit ang mata ni Daddy Ramon habang nakahiga. Mukhang hindi naman ito tulog at ayaw lang makita ang puting kisame na lagi nitong nakakaharap. Don Ramon, nandito na po si Sir Ace. Malambing na wika naman ng nurse. Halatang crush nito si Ace base sa paraan ng pagtingin nito. Nakita ko si Ace na sinenyasan ng nurse na iwan muna kaming pamilya at agad naman na kumilos ang nurse at lumabas ng kwarto. Dad, may nararamdaman po ba kayo? I'm okay, anak. Mabuti at nakauwi ka na, sagot nito habang nakapikit pa rin, Papa Ace, ECR Lolo. Bigla singit naman ni Gavin. Napansin ko ang biglang pagkunot ng noo ni Daddy Ramon at ilang sandali ay damilat ito. Ace, how are they? Puno ng pagtataka ang mukha ng matanda. Isang tingin pa lang ay mahahalata na mag-ama sila kaya ang taka si Daddy Ramon na tila natuod na sa kinahihigan niya. Dad, they are my son and daughter, apo mo sila. Nagkaroon kami ng anak ni Venus. Tila hindi makapaniwala ang matanda nang sa mismong bibig ni Ace galing na may apo na siya. Ngayon ay parang ako ang maiiyak sa nakikitang eksena. Hindi makasalita si Daddy Ramon habang marahan na bumangon. Tumulo ang luha ko nang makitang naglandas ang luha sa mata ng matanda. May apo ako, tanong ni Daddy Ramon na sa akin tumingin. Nag-e-expect akong magagalit ito dahil sa paglilihim ko pero wala akong mabakas na galit sa mukha ni Daddy. Tears of joy ang luha nito. Yes, Daddy, apo mo sila. Pagkasabi ko noon ay nilapag ko sa gilid ng kama si Georgia habang tuluyan nang nakabangon si Daddy at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Kumilos din si Ace at ibinaba sa kama si Gavin at itinabi kay Georgia. Halata sa mukha ng mga anak ko na naninibago pa sila sa lolo nila pero nang hinawakan sila ng matanda ay hindi na sila pumalag. Ilang sandaling katahimikan at tanging ang iyak ni Daddy Ramon ang maririnig sa loob ng kwarto. Kahit si Ace ay naging emotional sa nakitang reaksyon ng ama nito. Ilang sandali ay humingi na ng paliwanag si Daddy kung paano na may anak pala kami ni Ace. Pinaliwanag ko kay Daddy kung bakit ko nagawang itago ang mga apo niya sa kanya. Hindi naman tuluyang nagalit si Daddy sa akin. Ilang sandali ang lumipas at tawanan na ang maririnig sa loob ng kwarto. Sobrang nag-enjoy ang mga bata sa presence ng lolo nila. Natuwa akong panoorin sila habang nag-uusap. Nakakatuwa na magkakamukha silang apat. Pero mas nakakatuwa na nakita kong tila nakalimutan ni Ace ang inis niya dahil nakikita niya ang ama na biglang sumigla. Parang biglang naging kulang ang minuto na magstay kami sa loob ng kwarto ni Daddy Ramon dahil ang daming tanong ng matanda sa mga bata. Pero kailangan na rin kumain ng mga bata bago sila malipasan ng gutom kaya nagpaalam muna kami kay Daddy Ramon para kumain kami. Sobrang daming pinahanda ni Ace at para akong kumakain sa fiesta. Kagaya ng pag-aasikaso ni Ace sa mga bata ay ganun din ang ginawa nito ngayon. Ang kalbehan lang ay kanina umaga ay maganda pa ang mood ni Ace pero ngayon ay medyo seryoso siya. Hindi bale at itatanong ko na lang kapag uwi namin sa rest house kung ano ang dahilan kung bakit bigla siyang nag-iba sa dami ng pinahanda ni Ace ay sobrang nabusog kami. Hindi pa kami nakakatayo sa hapag ay nagulat pa kami nang biglang dumating doon si Daddy Ramon. Daddy, mabuti naman at gusto mo nang maglalakad ngayon. Natutuwang sabi ni Ace sa ama. Oo, anak. Parang daig pang vitamins ang maganda at gwapo kong apo. Nakangiti si Don Ramon sa kambal. Ngayon pa lang ay nakikinita ko na, kung spoil ni Ace ang mga bata ay mas lalo sigurong ibibigay ni Don Ramon ang kahit ano sa apo niya. After all, sila ang tagapagmana ng pamilya Ibanez. Nagpunta kami sa may garden para doon magkwentuhan. Kagaya ng naudlot na kwentuhan doon sa kwarto ay nagpatuloy si Daddy Ramon na magtanong ng kung ano-ano sa mga apo niya. Madali naman na nakagaanan ni Daddy Ramon ng loob ang mga bata.
Kahit si Georgia ay nakikita kong kampante sa lolo niya. Nagpaalam muna ako kina Ace at Don Ramon at iniwan sila sandal dahil nakaramdam ako na nalihina. Mabilis akong pumasok sa loob ng mansion at nagpunta ng kung nasaan ang CR sa first floor. Malapit ko nang marating ang pinto nang biglang may hamarang sa akin na ikinagulat ko. Grayson. Tila natuod ako sa kinatatayuan nang makita muli ang lalaking dahilan ng pagkasira ng relasyon namin ni Ace. So, tama ang sinabi ni Tita Tasha, you're back, V. Nakangising sambit nito na humakbang papalapit sa akin at matapos ay hinapit ako sa baywang. Venus Sebastian, biglang nanlamig ang katawan ko sa ginawa ni Grayson. Mabuti na lang at hindi nagpatalo ang katawan ko at mabilis ko siyang hinawakan sa dibdib at tinangka siyang itulak. Pero mas malakas si Grayson at parang kabisado ang reflex ng mga babae. Parang sanay na sanay itong mga abuso ng mga babae kagaya ng ginagawa sa akin ngayon. Agad niyang hinawakan ang kamay ko. Pagkahawak niya ay madali lang niyang kinulong ng mga palad niya ang magkabila kong palso at naipinid niya sa dingding. Hayop ka, Grayson. Bitawan mo ko. Ace, help me, sigaw ko. Akmang hahalikan ako ng lalaki ay buong puwersa kong inangat ang tuhod ko at pinatama ko sa pinito na pahiyaw sa sakit si Grayson. Agad nitong nabitawan ang mga kamay ko at napahawak sa pinito. Kita ko kung gaano nasaktan si Grayson sa ginawa ko. Pero dahil sa labis na galit ko ay hindi pa ako nagdalawang isip na iangat ang kamay ko at pinadapo ko ang palad sa pisngi ni Grayson. Dobleng sakit ang inabot niya sa akin dahil sinigurado kong buong puwersa ang binigay ko. Ang lutong ng sampal na pinakawalan ko. Napangiwi pa si Grayson sa sakit at nagmarka ang palad ko sa pisngi nito. Kulang pa, yan sa ginawa mo sa akin. Hayop kal, singgal ko. Hindi pa nakaka-recover si Grayson sa ginawa ko kaya hindi man lang nito magawang gumanti sa akin. Ace. Muling sigaw ko para humingi ng tulong kasabay ng paglayo ko ng ilang hakbang sa lalaki sa takot na bigla ako nitong saktan. Pero agad nang lumitaw si Ace sa hallway. Sobrang lakas siguro ng sigaw ko at malamang na narinig na niya kaya mabilis na nakapunta dito. O baka naman sinundan talaga ako agad kaya nandito na agad siya. Mura agad ni Ace malayo pa lang ay nakita ko ng yumigting ang panga sa labis na galit. Bigla nitong kinuyam ang mga kamao at alam kong susugod na ng suntok. Ayokong magkaroon na naman ng rambulan dahil baka makatunog ang mga bata. Agad akong kumilos at tumakbo. Sinalubong ko si Ace na wala sa akin ang tingin. Ang sama ng tingin niya na pati ako ay natakot. Love. Agad kong sinalubong ng yakap si Ace para hindi na magkagulo pa. What did he do to you, love? Tell me. Dumadagandong ang boses ni Ace at malamang ay may iba nang nakarinig sa amin dito sa loob ng mansion. Hinarang niya ako. Nang nagpumiglas ako ay balak niya akong gawa ng mas amal, sumbong ko. Mas naghermentado si Ace. Kung may hawak lang siyang kutsilyo ay malamang na nakapatay na siya. Pero hindi ko hinayaan na madala na naman siya ng emosyon niya. Mas mahigpit na yakap pa ang ginawa ko para hindi siya makapalag. Let me go, Venus. Ipapakita ko sa hayop na yan kung sino ang binabangga niya. I'll kill him, Ace. Tama na, baka malaman ng mga bata na nakipag-away ka na naman. Umuwi na tayo. Sigaw ko dahil sa lakas ni Ace ay ayaw nitong makinig sa akin. Pinilit kong linggunan si Grayson habang pinipigilan si Ace. Malayo na ang pagitan namin sa kanya. Medyo nakabawi na ito sa sakit ng ginawa ko at ngayon ay kita kong ang sama ng tingin nito sa aming dalawa ni Ace. Grayson, sigaw ng kung sino na dumating sa hallway. Nang sabay naming nilingan ay nakita namin ang nag-aalalang mukha ni Doña Tasha. Mukhang kadadating lang nito at may nakasukbit pang bag sa balikat at bihis na bihis pa. Ace Brian, what did you do to him? Parang sisabog sa galit si Doña Tasha nang tumingin kay Ace at matapos ay sa akin. Dati sobrang nababaitan ako kay Doña Tasha dahil sa pinakita nito sa akin. Pero simula ng gabing pinagbintangan ako ni Grayson at ibang ugali ang pinakita nito sa akin ay biglang nawala lahat ng respeto ko sa ina ni Ace. Sa pinapakita nitong mas kinakampihan pa ang pamangkin kesa sa aming mag-asawa ay mas binigyan pa ako nito ng dahilan para maghinala sa kanya. Parang may something na sa kanya na hindi ko moari. Malalaman ko din, yun. Mom, that bastard hurt my wife. Saad ni Ace.
Shut up, Ace Brian. Single nito sa anak at matapos ay nagmamadaling nilagpasan kami para daluhan si Grayson. Naramdaman kong napahigpit ang kapit ni Ace sa katawan ko. Mukhang hindi siya aware sa ginawa niya. Nakaramdam ako ng awa para sa asawa kong umaamot ng pagmamahal sa ina. Nang nilinggan ko siya ay kita ko ang inggit niya para sa pinsan. What happened, Gray? Tanong ni Doña Tasha sa pamangkin. Tita, ang babaeng iyan. Dinuro ako ni Grayson at sa akin binaling ni Doña Tasha ang tingin. Gusto niyang makipag-usap sa akin sa loob ng CR. Tumanggi ako dahil alam ko naman na may gusto siya sa akin at aakitin lang ako. Sinaktan niya ako kahit wala naman akong ginagawa. Nanlaki ang mata ko sa tindi ng kasinungalingan ni Grayson. Kinabahan akong tumingin kay Ace at baka paniwalaan nito ang pinsan. Pero nakita kong naningkit lang ang mata nitong nakatingin kay Grayson at biglang ngumisi. Do you think na maniniwala ako sa kagaya mo, Grayson? Unti-unti ko nang nalalaman kung ano ang tunay mong kulay. At sino ang paniniwalaan mo, Ace? Ang babaeng lain. Singit ni Doña Tasha. Inayos ko ang pagkakatayo at hinarap si Doña Tasha. Nagsisinungaling po ang Pamang Venus. Hindi ka na dapat nagbalik pa sa buhay ng anak ko. Shut up, Mom, don't shout at my wife. Please lang, baka pwedeng kahit ngayon lang ay sa akin naman kayo pumanig. Iparamdam mo naman sa akin na anak mo, ko. Bigla ay nakita kong napakuyom ang palad ni Doña Tasha. Labis-labis ang concern ko sa iyo, anak. Kaya gusto kong layuan mo ang babaeng yan. Dahil sa kabaliwan mo sa babaeng yan ay muntik nang mawala ang kumpanya. Si Grayson ang nagsaldo ng kumpanya na pinaghirapan ng ama mo, ang babaeng iyan ang sumire sa iyo, Ace, at ngayon ay hahayaan mo na naman na masira ka dahil sa kanya. Sa layo ng agwat ng edad niyo ay sa tingin mo ba na totoong mahal ka niya? Tandang pananong. Pera lang ang habol sa iyo ng babaeng iyan. Gigil na sabi ni Doña Tasha. Bigla ay naramdaman ko ang mahigpit na kapit ni Ace sa palad ko. Akala siguro nito ay nasaktan ako sa mga narinig ko. Pero hindi, hindi ako dapat masaktan dahil wala naman katotohanan ang bintang nito. Isa pa, ramdam kong nasa akin ang panig ni Ace. At paniniwala ng mahal kong asawa ang importante sa akin. You're not concerned to me, Mom. You're just concerned to the company and to my cousins. Kung concerned ka sa akin, hindi mo sana ginawa. Hindi naman may tuloy ni Ace ang sasabihin. Bigla ay damiin ang pisil niya sa palad ko na nakakasakit na sa akin. Nang tiningnan ko siya ay mas yumiigting ang panga nito. Ace, tara na. Ay ako. Ayoko nang makipag-confront sa kahit kanino. Nang hindi gumalaw si Ace ay hinayla ko siya at tumalikod. Naramdaman ko na lang ang pagsunod ni Ace sa katawan ko. Mabuti naman. At least ay nakapag-control ito at hindi dinaan sa basag ulo ang sitwasyon. Nanginginig pa rin ang kalamnan ko dahil sa pangyayari. Pero mas ramdam ko ang galit ni Ace dahil ganun pa rin ang paraan ng paghawak niya sa akin. Hinayaan ko lang para kahit papaano ay ako na lang ang mag-absorb ng galit niya. Hanggang sa makarating kami papalabas ng pinto ng mansyon. Biglang binitawan niya ang kamay ko at huminto. One of this day ay ilalabas ko ang baho ng magkapatid na yun. Malapit na, babawiin ko lahat ng ninakaw nila sa akin. Biglang sabi ni Ace. Ace. Wala akong nagawa kung hindi himasin ito sa likod para kumalma. Hinarap ako ni Ace at hinawakan sa magkabilang balikat. Are you okay, love? Are you sure na hindi ka niya nasaktan? Ngayon ay maamo na ang mukha ni Ace. Umiling ako. No. He tried to kiss me at hinding-hindi ko kayang magpahalik maliban sa iyo kaya nakapanlaban ako. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Ace. Let's go home. Love, naiihi na ako pero ayoko nang bumalik sa loob ng mansion. Baka sa biyahe na lang ako magpapalam na umihi. Ayoko nang magstoy pa dito sa mansion. Bumalik kami ni Ace sa garden kung nasaan ang mga maglolo. Dad, we need to go. Pwede po ba kayong sumama sa akin, please? Kahit ilang araw ay makasama niyo ang mga apo niyo doon sa rest house ko. Sigurado doon ay makakapahinga kayo. Kesa naman dito. Lagi ka naman na iniiwan ni Mommy at hindi iniintindi. Ngumiti naman si Daddy Ramon at tumango. Wala naman na binanggit pa si Ace tungkol sa nangyari sa loob ng mansyon pero feeling ko ay nakatunog na ito. Hindi na kami nagtagal.